6 digits yun eh. Hindi naman. Wait lang, parang tumulo yata yung laway ko dun ah. Ano mga kape mo? Depends of your time away from From your family. and Oo. friends. And I'm pretty sure marami na rin nagtanong sa'yo nito na pag tinamaan ka ng trend, bro, wala talaga, no? wala kang pag-asa. May mga katrabaho ko na miss nila yung... Kasal nila. Hindi. Kala ko kasal nila yung... Asan yung group? Asa na Tinawagan na CP. Lintek. Si Jaisel, na-meet ko siya nung it's a wedding sa Mexico. Very epic yung kasal na yun. Talagang, ano pangalan mo? First night namin, di ko maalala kung paano nangyari. Siguro pagod. Or week lang talaga ako mag-inom, di ko alam. Pero yun, Natatandaan ko nung hawak ka ni Rob sa ulo. okay. Andun ka sa toilet, boss, sumusuka ka. Ang aga pa nun, anong oras kayo dumating? 8? 9? Paggabi na din. Paggabi na, di ba? Mga 9, mga 9 o'clock. Tapos in the next day, doon kita na formally nakilala. Oo, nagkamayan ulit tayo. Kamayan ulit. Ano ulit pangalan mo? Sabi ko. Pero kilala mo na agad ako. Hindi, ikaw, si Jan, nabit kita kahapon. Ikaw yung nalasing kahapon. Bangkay ako noon, talagang grabe. Hindi kasi masaya eh. Kasi sa Mexico, pag nagpunta ka sa Mexico, wala naman pakialamanan dun, di ba? Inintroduce mo yung sarili mo sa akin. Jaisel? Kasi I find na ang Jaisel kasi is pambabae. Pangalan, oo. Pero hindi ko alam dito sa Canada, hindi ko alam kung ganoon din. Kasi ikaw lang siguro yung Jaisel na kilala ko rito sa Canada. Ang Jaisel na kilala ko sa Pilipinas to. Tenant namin sa apartment to. Tas sobrang ganda. So naalala ko agad yung tenant. Sabi ko, ang ganda nung si Jaisel. Tapos makikilala ko si Jaisel, lalaki. Pero yun, sabi ko, crush ko pa man din yun. So yun, sabi ko, Jaisel, okay. Pero hindi ko na tinanong sa'yo na kung meron ka pang, may second name ka ba? Meron. Ano yung second name mo? Jaisel Isles. Isles? Pambabae talaga. Paano spell yun? ILSE. I-S. Galing daw siya sa book author, sabi ng mami ko eh. Yun yung second name ko. Yun yung sabi. ILSE, Okay. yeah. So, Jaisel Isles. Parang pang artista nga no? Pambabaeng artista. Bold star. Okay, so, I think that's it for our small talk. Okay na tayo. Sige, introduction na tayo. Okay, yun lang. Okay. Okay, everyone, thank you! At nandito huli kayo. So, meron tayong guest. He's from Winnipeg. Poging-pogi. And na-meet ko siya way back in 2018. And it's been a pleasure to see him again and to work with him. And kung ready na kayo, ready ka na ba? Ready na. Tara ka na dyan. How did you move here in Canada? How old were you? Back in 2004, kasama ko yung buong family namin. So, tatlo kami magkakapatid. And then yung mom and dad ko, I was 16, turning 17 or 17 years old. Anong pathway niyo dati nun? I think provincial nominee, yeah. Supported kami ng uncle namin. Kasi yung most ng mga kapatid ng mami ko na andito na sa Winnipeg. Oh. So you have a lot of family here when you moved? When we moved here, yeah, marami na din kami. So, kamusta naman yung transition mo? Kasi you were 17 years old. So, I'm guessing nasa college ka pa nung sa Philippines no? Natapos mo ba? Nag-first year college ako sa STI. Kumuha ako ng e-commerce programming. Actually, hindi natapos yung 1 year. Tinry ko lang kung kaya kong magkumuha ng computer programming. And then, alam ko na pupunta kami dito sa Canada. So, hindi na namin natapos yun. Dumating kami dito June eh. Pagdating mo rito, kailangan mo pa mag-high school, no? Oo, nag-assess kami. So, nag-grade 12 pa ako sa DMCI. Wow, DMCI. DMCI. Just context, ang DMCI, yan ang school ng mga Pinoy. Meron tayo dong Filipino door. Matindi ang Hindi ako mga kwento lang sa akin. Kwento Kasi lang. unfortunately, hindi ako nag-high school rito. Oh. As much as I want. Iba ang high school? Uy, kwento mo naman na experience mo sa Iba, high school. Kasi iba yung high school. Dito kasi, hindi ko naman nila lahat, pero based on my experience kasi, sa Philippines kasi, very strict yung mga teacher, di ba? Kapag nag-absent ka or yung the way na magturo sila, talagang focus sila sa mga estudyante. Dito, parang tinuturuan ka na maging more responsible sa sarili mo. So kung pumasok ka man o hindi, wala silang pakialam sa'yo. Tsaka walang bawal dito, di ba? Kung gusto mong mahaba buhok. Oo. Kung gusto mong manamit na, kahit kasi wala namang uniform eh. Meron naman ditong private school. Private. Okay, yeah. Pero yun nga, walang uniform, walang hair style. Okay. High school ka rito, meron bang discrimination kang na-experience? Kasi I know parang maraming Filipino doon, pero marami pa rin ibang lahi, di ba?
Madami. More Asian ba or mas maraming puti? Actually, nung dumating kami dito, hindi ko na maalam kung ano yung pinagkaiba ng mga puti eh. At saka yung mga Asians eh, di ba? Pag nakita ko ng Asian, ang unang tingin ko, kala ko Pilipino. Meron ako nakasalubong sa hallway, tinagalog ko. Hininchik ako eh. So ano naman, paano yung samahan nyo nun? Paano, kasama mo lagi mga Pilipino? Oo, kasi dumating ako, 'di ba, teenager, ang hinahanap ng mga teenager is more on hanging out with friends, 'di ba? Yung pagkakaibigan. Oh, barkada. So, diba? nabarkada agad ako sa mga Pilipino, 'yun. Oh, okay. Yung mga barkada mo, laki rito or pare-parehas kayo bago pare-parehas dating? kami, oo. Pare-parehas kami mukhang bagong dating. Oh. Naalala ko dati, kwentuhan nun yung bagong dating rin ako. Meron silang mga tinatawag na FAB at saka mga CB. Ewan ko nung time mo. Fresh off the boat. Yeah, fresh off the boat, Yeah, di fresh ba? off the boat. So, meron din bang parang rivalry hindi man rivalry, parang indifferences yung mga laki ditong Pilipino at saka mga Pilipinong immigrant? Oo, yeah, meron din. Pero hindi naman sila aggressive na walang bullying na walang nangyayari. bullying nangyayari. Pero you can tell na talagang yung mga born sa Philippines na nagpunta dito and yung mga Pilipinong born dito, talagang makikita mo agad yung differences eh. Sa forma. Hindi, sa pagsasalita pa lang. Yeah, totoo yan. No. 'Di ba? Pero pag malayo pa lang, alam mo nang bagong dating lang. Alam mo na, di ba? Depende, hindi mo rin, depende din eh. Hindi rin eh. Parang pares kami t-shirt na suot. Parang kasi dati naalala ko, yun yung parang sinasabi ng mga kwentuhan na ewan ko, ano lang to, narinig ko lang sa iba. Parang kinukwento nila na merong away na nangyayari, tapos talagang hindi sila pinapansin. Tapos merong bullying na nangyayari. Pero kasi I came here 2009 eh. Mm-hmm. So ikaw 2004. Mm-hmm. So pwedeng malaking gap no na ewan ko kasi nung dumating ako sobrang dami na talagang Pilipino, parang Madami na. mas marami na yung FAB sa CB or equal na sila. So hindi ko lang alam kung parang na-threaten na sila na mas marami ng bagong dating sa atin. Hindi naman siguro, hindi naman. Pero siguro. hindi ka naman naka-experience ng gano'n. Hindi naman kasi involved kasi ako sa sports. Oh, okay. So na-expose ako dun sa mga iba-ibang lahi. Sa pagdating ko dito, hanap ko basketball talaga. Actually, nung nag-move ako dito, naglalaro ako ng basketball sa Philippines sa high school. So pagdating ko dito, una kong hanap basketball. So na-expose ako agad sa mga ibang lahi, sa mga iba-ibang culture. Hindi ko naman napansin yung mga discrimination ng mga ibang lahi. Oh, that's good. Kasi focus ka dun sa sa basketball. sa sports Kasi mo, sa basketball, syempre competition. Parang hindi naman payabangan. Syempre yung competition is talagang gusto mong mas magaling ka dun sa kabilang. Yeah, kung gusto mong ipakita yung yung skills mo, talent mo, just do it on the court, On diba? the court, yeah. And then paglabas naman ng basketball, hindi ko naman napansin yung mga ibang extra curriculum na mga Okay, that's good. So, yeah. So, marami ka naging friends sa high school? Madami din, yeah. Okay. Kasi ako, sinasabi ko nga sa mas bata sa aking kapatid na, kasi nag-high school siya rito. Sabi ko, uy, alam mo ba, nakakaingit dahil ikaw, you met a lot of friends sa high school mo. Tapos ako, mga nakilala ko lang kaibigan is yung sa work or yung friends ng cousin ko kasi siya yung naggagala sa akin nun which is iba't ibang lahi. Kaya parang nainggit ako na, alam mo yun, hindi ko man lang na-experience na meron ako mga kaibigan na pare-parehas kami ng mga gustong gawin, yung nakaka-relate, kung gusto kong kumahilig ako mag-karaoke. Oo. Kasi dati yung mga kasama ko, puro Vietnamese eh. Oo. Parang, tas yung may language barrier din. Pero, hindi ka natropa agad sa mga Pilipino? Hindi. Puro Vietnamese ang kasama ko. Akala ko na whitewash. Hindi. Hindi. Tagalog na Tagalog pa rin eh. Ano pang pinagkakaabalahan mo habang nasa high school ka? Were you working too on the side? Nag-work din ako sa nag-part-time ako sa KFC. Kala ko sa pambansang trabaho sa McDonald's. Sa McDonald's. Hindi, naiba sa KFC. KFC. Naging cook ako doon ng mga a year and a half siguro. Well, full-time sa high school. Full-time sa school and then nag-work ako ng evening sa KFC.
Ikwento mo naman yung curriculum ng high school rito kasi maraming nagsasabi na mas mahirap daw sa Pilipinas yung school, yung education natin doon. Mas mahigpit, tinuturo nila mas advanced. Ewan ko, totoo yun. Totoo. Yung style na pagturo dito, kasi parang tinuturuan ka ng more of a discipline at saka yung responsibility ng isang estudyante. Kung hindi mo talaga gagawin yung homework mo, kung hindi ka magkukusa, hindi ka talaga matututo. Sa Philippines, hahatawin ka ng stick spoon doon. feeding no? Babatuyin ka ng chalk tsaka eraser doon, di ba? Ano mas masayang experience mo nung high school mo? Sa Pinas. The best. Nga, anong unang naisip mo sa experience mo sa high school mo na unang nag-pop sa ulo mo ngayon? Na talagang very exciting. Pwede ba dito yun? Pwede dito yun. Ikakat natin yan kapag hindi appropriate. Hindi, ano talaga yung samahan kasi. Yung samahan ng mga barkada, di ba? Sa high school. Iba talaga. Siguro maganda rin yung pagiging strict sa Pilipinas. Siguro may factor din yun no? Yung ang raming bawal sa high school. Dito kasi bawal nga pero bahala ka kung gusto mong gawin mo. Dito kung bawal, diba? Nagagawa pa rin Napansin ko yun di ba? Talagang pag sinabing, syempre, you have to go to school every day, di ba? Yung iba nagkakating kapag sa school, pag hinahanap ng estudyante, sasabihin, here or not, di ba? Pero pagka wala yung estudyante doon, wala ganun lang. Sa Philippines, tatawagan ko yung magulang. Hahanapin ka talaga Pag uwi mo kinabukasan, magre-ring yung telepono ng magulang mo. Hindi po pumasok si Jaisel. Hindi kasi teacher kasi mami ko doon sa school namin kaya mabait ako sa amin. Okay. Hindi ako pwedeng doon. Anong experience ng teacher ang mom mo? Parang medyo mahirap yun Or meron rin benefits? Sige, May benefits din siguro. Kasi nung pumasok ako, parang kilala na ako kagad Hindi ko sila kilala na ako ng mga tao. Mga teachers or ano? Yung mga teachers Okay. So, ayun. Siguro merong mga special treatment pero hindi ko naman napapansin. Okay. Pero yung kailangan you gotta project na good boy or Kailangan good boy. Papagalit, kinukurot ako ng mami ko. Meron ba nangyari na meron nalaman yung mom mo na di niya dapat nalaman kasi it's gonna be between you and your class? Merong umabot sa kanyang gano'n? Meron naman siguro pero hindi niya naman sinasabi sa akin. Okay. Wow. Meron siguro. Very pero good professional. boy ako nung high school ako. Maniniwala tayo kay Jason, di ba? So okay, after ng high school, ano naman ang ginawa mo? Dito, high school dito? Dito, after high school dito. Nagtrabaho ako, ang dami ko rin napasukan ng mga part-time. Sige, share mo naman. Kasi kapag ka natutropa ka kasi, parang nawawala ka sa focus mo mag-aral, di ba? So, after ng high school ko sa DMCI, nag-work pa ako. And then, dumating sa point na, syempre, tumatanda na tayo. Kailangan mag-college. So, kumuha ako ng course sa Red River College. Okay. Yung railway conductor. After ng high school mo, nag-straight ka agad sa Hindi, nagliwaliw muna ako. Ilang okay. Lumikul-liko muna ako Kung okay lang sa'yo, pag-usapan natin yung gap. Ilang taon yun? So, dumating kami dito 2004. Tapos, 2005 till 2013. Okay. So, hindi ko na rin maalala kung ano ginawa ko noon. Kung saan ako pumasok. Nagtrabaho ako sa airport. Nagtrabaho ako sa IKEA. Sa The Brick. Naging truck driver din ako. Delivery. Okay. Madami din ako pinasok. Marami rin. Tapos, doon ka. So, anong year na na-realize mo, okay, I'll go to college and do something? Yung na-meet ko yung girlfriend ko dati. Asawa ko na ngayon. Asawa mo na kayo? Yes. So, siya yung nagtuwid ng landas. Nagtuwid ng landas. Kasi, syempre, tumatanda ka na. Yung gusto mo na maging maayos yung buhay mo, di ba? Nung na-meet ko si Crisel, nursing student sa Red River College. And then, nakapagtapos siya nun. And then, tsaka ako nag-decide na kumuha ng course. Naalala mo ko nung yung work mo nun, nung nagde-date pa lang kayo ng... Sa Winnipeg Airport. Okay, so that's a good job already, di ba? It is a very good job. Good benefits. Yung ibang airline naman, may mga offer na may discount sa mga airfare. Pero yung sa amin, wala. Wala.
Oh, kasi parang arami ko nang kakilala rin na yun yung work nila and they decided to just keep it that way. And I don't know if they're gonna be working until they retire. Pero as far as I know, parang maganda benefits. Like you Maraming said. opportunity. Marami kasing airlines sa airport eh. Meron ding mga securities, yung dumadaan ka sa mga check-in, di ba? Pero doon ako sa mga sa ramp. So kami nagpo-pushback ng plane sa runway. Nag-work ako doon siguro since from 2007 yata or 2006. Tapos naka 6 years or 7 years din ako doon. Oh, wow. How much is the starting wage? Kung Back then, naalala mo 2006, siguro $12. Okay. Tapos nung umalis ka, naalala mo ba kung magkano? 17 lang. 17. 17 okay. bucks. Factor ba yung yung sahod kung ba't ka umalis doon? Hindi. Or you're not happy na parang... Hindi. Kasi talagang, alam mo yung involved kasi ako sa sports eh. Hindi ko nakukuha yung time off ko eh. Ano ba schedule mo doon? Nights? Or... Paiba-iba din. Minsan morning from 4 a.m. tas 8 hours yun. Minsan sa gabi naman from 11 p.m. Hanggang 7 p.m. So wala ka na talagang time para sa... Oo, minsan kapag activities. Ilang taon pa lang ako noon, talagang mahilig ako sa basketball eh. After nun, nag-decide kang pumunta sa Red River and then you took which course? Yung railway conductor. Ilang yun? Ilang taon? Ilang buwan? 4 months lang siya sa school and then meron siyang training sa company ng between 6 to 9 months. Oh, so ano yan? Diretso ka na sa college? Hindi ka mag-a-apply sa Back company then kasi, mismo? nung 2014 kasi, merong course ng railway conductor sa Red River College. Ba't ngayon ba wala na? Wala na. Tinanggal na nila. Ewan ko, politics eh. Okay. And then, hanggang sa dumating sa point na nag-hire na lang from the street. Yung mga company. CP, CN, yung Seamer. Marami din ditong marami rin ba? Kasi ang alam ko lang talaga is CN and CP. CP. Di ba? So, yun lang ang alam kong railway company na nasa Canada. Pero I think those are the two biggest one. Yeah. CN ang pinakamalaki. CN. Yeah. Pero CP ang una. I think they started doing the railway business 1850. Oh, wow. Parang nag-research alam ako. Alam mo yun, ayos yun Mga 18, hindi ko alam yun. Don't quote me on that. Pero mas nauna ang kasi pag pinakinggan mo, Canadian National Railway, di ba? CN. CN, yeah. Parang national. So parang kala mo government siya. Yeah. Pero hindi, CP ang nauna talaga. So it took you parang 1 year and a half para matapos yung the whole course. Kasama yung parang training. OJT, yung parang OJT, training. oo. Ginagamit rin ba yung OJT dito sa Canada? Actually, on the job training. Oo. Ginagamit din. Yeah, hindi na siya sa atin kasi tayo mga Pilipino, OJT, mahilig tayo mag-abbreviate ng mga wordings, 'di ba? Pero ang tawag talaga I never heard na OJT sa work. On the job training. Yeah. On the job training. Or practicum. Kami sa nurse naman. Sa nursing naman, practicum, di ba? Ang kagandahan yata sa inyo, bayad kayo, di ba? While bayad entire time na nag-aaral ka. I mean, yung nag-aaral ka, ikaw po-provide ng $10,000 mo. Okay, yeah, that's a good, I was planning to ask you. $10,000 ang binayad mo sa course. Sa course. Which is ngayong nowadays, kapag nag-hire sila off the street, libre na yun. Wala ka nang babayaran. Pero, kailangan mo pa rin kunin yung 6 to 9 months course na sila yung magtuturo. Ang advantage lang ng Red River College, bago ka pumasok sa company, alam mo na kung ano yung ituturo sa'yo and more of ma-prepare yung isip mo tsaka yung katawan mo tsaka yung lifestyle. Kasi lifestyle talaga yung binabayaran sa amin, hindi yung trabaho. Hindi yung ginagawa doon. Okay. So parang sabi mong pwede kang kumuha ng random person sa street. Okay, magtrabaho ka ngayon dyan. Anybody. Kaya. Sa totoo lang, anybody can do it. Yung pagiging railway conductor and engineer, kahit sino kaya. Pero yung lifestyle talaga ang pinaka main factor ng pagiging conductor tsaka engineer. So parang I can sense na yun yung biggest challenge para sa iyo. Biggest challenge para sa lahat. Para sa lahat, okay. Marami rin pumasok pero marami ding nawala. Anong mangyayari kapag kunyari, di ba? Ngayon, libre lang yung course and then, okay, after 6 months, I don't wanna do it anymore. May babayaran ka ba? No, wala. You can walk away anytime you want. Akala ko merong catch. Kasi meron sa aming, meron mga ganun trabaho na kapag nag-training ka and then you didn't pursue it, merong babayaran. Yung parang contract, ganun. Hindi, wala. Wala. Oh, wow. Mm-hmm. So, wala pala talagang liability. So, I guess, ganun kalaki yung need
para sa mga conductors. Yeah. Meron kasi pinatupad ngayon yung Canada Transport na tinatawag naming rest rules. So, merong certain days na you have to be home ng 2 consecutive nights. Home Like, sa sa bahay mo. Okay. So, meron kami tinatawag na ganun. So, ngayon, nangyayari, nagkakaroon ng shortage pa rin sa work. Kaya nag-hire pa rin. Hanggang ngayon, nag-hire pa rin kami. Kapag nasa bahay ka lang, it means on-call ka. Ano ibig sabihin nun? May tinatawag naman kami na nagbubook kami ng 24 hours rest. So, pag uwi namin halimbawa, galing kami travel from anywhere else. Pagbalik namin ng home terminal, may tinatawag kami ng rest namin na 24 hours. Hindi nila kami pwedeng tawagan sa telepono ng within 24 hours nung time na nag-clock out kami. Okay. And then after noon, yun yung tinatawag namin on-call. Bayad ka ba? Hindi. While you're on call? Ano ang position mo ngayon sa CP? CPKS, di ba? CPKC. CPKC. CP kami dati, ngayon binili na ng company yung Kansas City. Kansas City. So CPKC. CPKC. Railway conductor ako ngayon and engineer, locomotive engineer. Okay. So that's a higher position, di ba? Higher title. More responsibility. Ganun, Pero parang yung ganun. sahod, ganun pa rin. Hindi, mas malaki. Oh, hindi, Ito naman, no? mas iba naman. Title eh. Mas mataas siyang title. Kasi alam ko, okay, explain mo kung ano yung una? Sabi mo? Railway conductor. Ano yung ginagawa ng railway conductor? Sa layman's term, huwag mo gamitan ng mga... sige. Yung madaling intindi. Yung mga Siyempre, block. Alam ko block eh. Yung mga class codes. Definition kasi ng railway conductor. So, ikaw yung in charge ng tren. So, bago umalis yung tren, kailangan mo kunin lahat ng mga documents mo. Okay. Para pag nagkaroon ng emergency, halimbawa, nagkaroon ng fire, alam mo kung ano yung load ng train, alam mo yung restriction, alam mo yung track na pupuntahan, kung saang departure mo, kung saan yung destination mo. Maraming responsibility kasi parang ikaw yung boss. Tapos meron kang tinatawag na locomotive engineer, siya naman yung magdadrive ng train. Pero lagi sila magkasama sa train? Dalawa lagi, yeah. Okay. Kahit Back in the gano'ng days, tatlo. Okay. Back in the days, tatlo. Yung 1980s, may tinatawag sila na switchman, parang brakeman. So, locomotive engineer, conductor, tsaka brakeman. Bakit nawala na yung brakeman na yun? Siguro, nag-evolve. Yung technology kasi ngayon. Technology ngayon, marami na ring nagka-upgrade, and then kapag ka nagkaroon ng technology, nawawala ng manpower. So, tinatanggal nila nakasave sila ng pera. Oh, okay. Diba? Yeah, true. Yung sa parehas mong ginagawa yon. Hindi ka po pwedeng, locomotive engineer. Hindi ka po pwedeng, yung isa ulit? Railway conductor. Yeah, railway conductor. Hindi pwede, or dapat parehas. Ang talaga is railway conductor. And then, kapag tumatagal ka na sa railway, napopromote ka. Kasi, syempre, may mga nagre-retire, di ba? May mga nagre-retire, umaangat yung seniority mo ngayon. So, mawawalan sila ng locomotive, ikaw naman yung papalit. May training bang involved doon? Meron. Are you gonna go back to school? Or No, hindi. Meron kasing tinatawag sa amin na you have to earn at least minimum of 6 years na experience na conductor. Hindi ka pwede maging locomotive engineer agad-agad eh. Okay. Kahit saan company ka magpunta, hindi ka pwede ma-hire as a locomotive engineer. So that means you've been working there for more than 6 years. 10 so years 10 years na ngayon. Yeah. Wow, ang tagal na nun hindi parang hindi 10 years. Pero ang bilis ba ng panahon? Or you feel like it's more than 10 years? It doesn't feel like 10 years eh. Kasi hindi siya, paano ko ba sasabihin yun? Parang hindi siya routine. Hindi siya 9 to 5. Hindi siya 9 to 5 na job. Hindi siya yung routine na ginagawa mo everyday. So pagpapasok ka sa work, iba yung gagawin mo talaga. Kasi kanina sinabi mo ang pinaka-challenge sa working in a ano tawag sa inyong Anong tawag sa mga tatrabaho sa railway? Railroaders. Railroaders. Yeah. Okay. Railroader. Ano ang challenge ano ang lifestyle challenges ng mga railroaders? Syempre, yung pinaka main factor talaga is yung being on call. So, anytime, pwede ka nilang tawagan, and then ang ibigay sa'yo is 2 hours window to get to work. So, kapag pinick up mo yung phone mo, sinagot mo na, tinawagan ka sa work, 2 hours, kailangan mag-show up ka sa work. Anong mangyayari pag hindi mo sinagot yung tawag? Pwede kang ma-in trouble. Akala ko kasi, pag di mo sinagot yung tawag,
meron silang tatawagang iba Oo. na sila yung mga... ang Ganun yung problem- procedure. Okay. Ganun yung procedure. But, kailangan mong, yun yung responsibility mo eh. Kailangan mo pick upin yung phone and sagutin yung phone na mag-work ka. Unless talagang meron kang excuses na yung tinatawag natin ditong off-sick. Diba? So, Call in yun yung routine the whole year. Mhm. Ganun. Mhm. Pero may bakasyon naman kayo. Meron naman. Okay, 1 month vacation or... Hindi naman 1 month. wala. No. Okay. Sa ngayon, 10 years na, meron akong 4 weeks lang. 4 weeks vacation. Pero pag nag-start ka sa any company ng railway, automatic meron kang 2 weeks. 2 weeks, okay. And then after a few years, 6 years yata or 7 years, meron kang 3 weeks. And then 10 years, meron kang 4. So on. That sounds difficult na parang dapat lagi kang ready na... Ano yung ganung Actually, routine? yung bag ko, laging nasa truck ko na yun. Oh. Oo. Lagi naka-ready. So kapag ka merong family gatherings, kasi mamimiss mo talaga yung birthday party ng magulang mo, yung daddy and mommy mo. Even your birthday, minsan kapag birthday ko, nagtrabaho ko sa 10 years na yun, thank God naman 2 beses pa lang ako trabaho Oh, wow. ng birthday Okay. ko. By choice, na sinabi mo ba sa kanila, okay, birthday ko sa ganitong date, pwede bang huwag niyo ako tawagan? Hindi, ba yun? hindi pwede pwede. ganun. Hindi. By seniority ba yung tawag? By line up. Kung nasan yung pangalan mo, nagmo-move yun papataas. Pag pataas ng pataas seniority mo, mas tatawagan ka nila. Hindi din. Okay. Kung nasan yung position ng tren, kung saan ka naka-line up. Oh. Pero kasi I guess, kapag hindi ka nag-pick up ng tawag, hindi ka sasahod. Oo, Or salary kayo? No work, no pay. Oh, No okay. work, no pay. Yeah. So Pero that's- ngayon, meron na yata tinatawag from the government kasi yun yung 9 sick calls na bayad. Pero 2 years ago, wala yun. Wow, just recently, Recently lang yan. Tinatanong ko sa sarili ko nung when I was thinking about this episode, kasi we have truck drivers. I know parang parehas yung niya, yung you're both in the logistic side ng economics. Mhm. Ang truck driver, wala silang union. Kasi I wanna think of the other side of the business din eh. Kasi di ba wala silang union, they get paid per miles din. Per miles, yeah. Tapos ang sa inyo kasi, mas marami kayong load na nagagawa. So parang, ano ba ang future ng logistic business? Kasi, ang naririnig ko sa truck drivers, magiging automated na eh. Kasi di ba, they wanna automate yung mga sasakyan. Pero scary kasi ako, may mga kasalubong ako 18-wheeler, kinakabahan na ako eh. Pag meron ako nakasalubong na 18-wheeler Parang na walang driver, Parang ewan ko lang, baka titigil ako sa Tesla. Parang Parang Tesla, yun yung no? So hindi ko rin alam kung ano yung magiging future ng railroaders. Railway. ng Actually, railway. since binrought up yung topic na yun, 5 years ago, binabalak na rin nila na tanggalin yung conductor's position. Locomotive engineer na lang. Kasi nga, sa technology nowadays, sabi nila na kaya nilang patakbuhin yung tren ng walang conductor. Which is very true. Pero, yung conductor ang responsible dun sa tren. Ang locomotive engineer, nagdadrive lang yan eh. Yung railway conductor, siya yung bumababa ng tren, siya yung responsible dun sa mga every single mga cars, mga loads. Cars, okay. Okay, so ang tawag sa isang load na ganun, car. Right? Car, oo, Okay. car. Ano yung usual na hinohaul nyo around Madami, North groceries, America. main groceries, yung mga supplies sa mga Canadian Tire, Walmart, mga sasakyan din, mga kotse. fuel, Oil, mga crude ganun. oils, yeah. Gas. So ang laking ang laki natitipid kasi alam ko ang railway it's the most economic way ng pag-transport ng goods, environmental friendly Oo. compared sa truck drivers. Oo, kasi syempre Sa meron trucking. kaming sariling release, hindi katulad ng mga truck drivers na nasa highway. Mas delikado kasi para sa mga truck drivers at saka sa mga ibang motorista din, di ba? Oh, okay. Sa amin din, although na meron kaming sariling medyo delikado rin sa amin. Kasi parang hindi ko nakikitang mawala ang Railway? ang railway. Ay, hindi. I don't see it. No. Sa 10 years mong nagwo-work sa CP or as a railroader, sabi mo, di ba, yung
challenge talaga is yung Lifestyle. schedule. Oo. How can you keep up 10 years of doing that? You have your own, yung family mo? You have a growing family. How can you keep up, di ba? Manhid na rin yung katawan ko dun. Hindi, syempre, yung una-una doon, yung malaking tulong talaga yung nagagaling sa bawat asawa ng mga railroaders talaga. Tsaka sa kung paano nila, kapag naiintindihan nila yung schedule, kasi si Crisel, na-meet ko si Crisel, di ba, bago ako maging railroader. So, napag-usapan namin talaga kung ano yung talagang lifestyle ng isang railroader. Kaya, naiintindihan niya yung schedule ko ngayon. Oh, okay. Oo. Kung walang tulong ng asawa at ikaw lang, mahirap eh. Oh. Kung tutuusin, ito, maraming divorce sa buhay ng locomotive engineer at saka railway conductor. Kasi lagi silang away from the family. Yeah. Siguro, hindi lang nila nahanap yung tamang tao para sa kanila, yung mga hindi naintindihan yung trabaho ng pagiging locomotive or tsaka railway conductor. Ano yung demographics ng mga railroaders? Mas marami bang puti, Caucasian, mas marami bang Filipino, Asian, Konti lang Pilipino. Konti lang. Oo, konti lang. Mas marami ibang lahi. Manlahi. Mhm. Anong lahi yung mo? Okay lang tayo magsabi ng lahi. Mga redneck. Redneck. Oo. Okay. mga country, mga nasa country. Pang country, rural. Okay. Kasi nung sinaunang panahon talaga, ang railroader is talagang family siya. So, parang once na nakapasok yung isa, they get everybody involved sa Tas business. yung mga anak nila. Mga anak nila, pinsan, yung mga naging, yung in-laws, yung mga family relatives. Till now, ganun pa din. Ako ayoko ipasok pamilya ko doon. Ayaw mo bang No, you kasi want them to go through sa ginagawa mo ngayon? Oo, tama na yung ako lang. Ikaw lang. Okay, so next question. Medyo sensitive to. Okay. Magkano ang starting ng isang, let's say, let's start with the conductor. Conductor, ito sa totoo, $65,000 per year. Starting yun. And you can earn more as a junior As a conductor, anong pinakamataas na pwede? I'm not pocket checking or anything, Okay. I'm not pocket checking. Yung yung based yung on potential, my potential sa mga kaibigan ko, 6 digits. 6 digits. Yeah. Pwedeng $900,000. Hindi naman. 6 digits yun eh. Hindi naman. Wait lang, parang tumulo yata yung laway ko dun Anong mga kape mo? Wow, okay. So, okay, let's go sa locomotive engineer. Don't tell me million. 7 digits. Hindi naman. 6 digits. 6 digits pa rin. lang yan. Starting, 6 digits. Pag naging locomotive ka, you can Kasi easily that's make... more than 6 years na eh. Kapag naging locomotive, yung permanent yung full-time locomotive engineer, you can make minimum of $100,000 a year. Pero yun kasi... I don't think umaabot naman ng 200. Okay. I don't think so, no. Pero, sabagay, hindi ka naman tatagal sa trabaho kung hindi mo pipikapin yung shift na bibigay sa'yo. Kasi matatanggal ka agad, di ba? Lalo na pagka under probation ka pa lang, it's... Ilang buwan yung probationary period sa inyo? 1 year. Wow, ang tagal. 1 year. Usually 3 months lang eh, di ba? No, sa ibang sa amin 1 work. year. Yeah. Okay, hindi ako makaget over sa 65,000. Parang mas taas pa sa accountant. Hindi, totoo. I mean, anybody can do it. Anybody. Kahit sino. Mapamatanda or 18 years old, kayang-kaya. Ang question is, kaya mo ba i-sacrifice Yung lifestyle, yeah. yung lifestyle na meron ka ngayon sa pagiging railway conductor or locomotive engineer? Yun yung expense nun. Yun yung on the expense of your time away from your family and friends. And remember, you're gonna miss birthday parties, Christmas, New Year's Eve, New Year's Day, wedding. Meron din rin kaming may mga katrabaho ko na miss nila yung kasal nila. Hindi. Kala ko kasal nila yung asan yung group? Asan yung tinawagan asawa na ko? CP. Lintek. Hindi, yung Best man, mga ganun. Yung nanganak asawa nila, wala sila dun. Ikaw? Ako, buti hindi. Luckily, you were there. Actually, si Crisel due ngayong, few days. Okay, so pero hopefully... nakapagpaalam ako sa work. So legit na naman yun, na excuse. Oo, you legit, think, okay. yeah. That's good. May naman kayo, meron ka naman 9 na sick call in a year. In a year. Pwede mong Kaso lang, gamitin. naka-7 Family na sick ako eh. Naka-7 ka na? Oo. Wait lang, August pa lang Oo. Okay, good luck. Good luck, Jason. Wow, so
Ngayon, pwede kang actually, you don't have to pay if you wanna get into being a railroader, hindi mo kailangan magbayad to get into school. Parang ano niya, no? Parang ang laki ng sahod niya para sa minimal na i-invest mo. Invest mo lang talaga is yung time mo once na you get there. Wow, that's crazy. Pero yun nga, meron ka bang regrets na kung pwede mong ibalik nung 10 years ago na maybe I should have done something else? Lahat naman tayo may pagsisisi sa buhay, di ba? Pero hindi. Wala. Kasi lahat yun na-experience ko di ba? Well wala said. naman. Well said, oh. Wala naman. Tingnan natin kung ano yung opinion mo once na hopefully talaga nano ka sa panganganak ni Quezon. Kamusta ang weather? Kasi you're gonna be out on the road. Walang pakialamang ang trucks, ang buhay railroader. Kung winter, summer. Kung ano yung binigay ni Mother Nature, yun talaga. kailangan prepared ka. Kasi nasa labas kayo, di ba? Lagi kayo nasa labas. Depende. May dalawang klaseng railroader kasi. Merong yard, tsaka merong on the road. Ako on the road ako bumabiyahe ako. Meron naman kami tinatawag na mga yard people na 8 hours a day, sa yard lang sila nagtatrabaho. Ano sila, 9 to 5? Mga ganun, mga 9 to 5, may iba-ibang schedule. Pero meron silang set schedule. Mas senior ba sila? Kaya sila nasa yard Hindi, lang? depende sa lifestyle din talaga. Mas Oh. pinili na yun Pero sa baba ang sahod Pero nun? more of a labor work. Okay. Kasi 8 hours ka nasa labas. Nag-chain ka, Kasi bawat departure ng train, ikaw ang magbi-build dun . May mga tinatawag kami class codes papuntang Toronto, papuntang Kenora, papuntang Calgary, papuntang States. So lahat ng mga cars na tinatawag namin, sila yung nagbi-build. Parang ima-manage nila. No? Oo, nilalagay nila sa mga truck, sila yung nagsuswitch. Okay. Wow, interesting. So marami rin pala. So pwede kang magstay dito sa base nyo or sa station nyo. Let's say sa Winnipeg, dito ka lang, 9 to 5 job. Yeah. Or consistent yun, Monday to Friday or whatever. Hindi naman Monday to Friday. Hindi Monday to Friday. Okay. Hindi. May shift pa, Oo, May iba-iba rin. Iba-iba din. Tapos ikaw usually yung prefer mo. I Pero nasa prefer loob ka. I prefer yung yung on the road. Oh, Medyo madali para sa akin. Mas madali. Kasakay Tapos ka lang ng yung tren. sahod, anong mas ano? Mas malaki yung sa on the road. On the road. Oo. Less effort, pero mas malaki sahod. Ang benefit kasi ng nasa yard ka, andito ka sa Winnipeg. Papasok ka sa trabaho, pagdating ng gabi, uwi ka sa sarili mong bahay, tulog ka sa sarili mong kama. Yeah. Okay, so pagpunta mo sa hotel, yung tren, doon pa rin yun. Hindi siya aalis nang wala kayo. Or meron kapalit ka. May kapalit yun. So, pag dumadating kami sa station, may papalit sa amin para dalhin sa ibang station. So, walang pahinga yung tren Wala, talaga. Dire-diretso 24/7 ang yung tren. tao lang talaga. So, paano ka? Meron susundo sa yung Aantayin taxi? aantayin namin yung susunod na tren pabalik sa Winnipeg. Tsaka kami sasakay. Bayad yun. Bayad yun. Okay. Yeah. Okay. Kasi may load rin naman kayong dali. Oo. Yeah. Okay. Ano yung pinaka unforgettable experience mo on the road? Merong On the bang road? na-derail? Alam mo sa mga movie na na-derail yung merong terrorist na gustong mangsabotage? May mga Pilipino din tayong mga conductor. Pag sila tinanong mo, siguro may mga worst experience din sila. Pero yung sa akin, nakahit ako ng 4 na cow. Kasi Okay. ang Nasa release, ranch kayo, ang release kasi, ang daanan talaga ng release is sa mga farm areas Meron kaming tinamaan na 4 na cow, so nagliparan yung 4 na cow. Yung dugo nag-splatter sa Steak yun. Paano yun? Dire-diretso pa rin yung tren? Oo nga pala. So, ang tren hindi kami humihinto. Kapag may ganong mga aberya. So yung Hindi kami humihinto. sa mga movies, di ba kaya nilang mag-brakes? Pero meron kayong emergency brake. Meron kami sigurado. emergency brake, pero bago mo pahinto yung tren kapag nasa track speed yun, naabot ka ng more than a mile bago huminto Anong yun. top speed ng tren? 60 miles per hour. In kilometers? Mga siguro around 100 kilometers, 105 mabilis. kilometers. Parang matagal talaga. Parang too late na kung mag-brake Oo, ka. kasi mabigat ang tren. Minsan umaabot kami ng 10,000 tonnage. So, bago huminto ang tren, more than a mile yun. Anong turo sa inyo na if it's nothing urgent or if it's not an emergency, let's say, nakita mo na from a mile away or 2 miles away, may potential kang masagasaan yung baka. Would you
use your e-brake? Or just like, No, diretso. sign Diretso. of the cross na lang? Oo, diretso. Manalangin ka Diretso. na aalis yung baka. O yung deer, yung elk, Oo. yung baka, yung mga wolf. Pero pagka mga sasakyan, hindi kami hinto hanggat hindi namin tinatamaan yung sasakyan. Kahit may tao doon? Kahit may tao, bro. Oh. Responsibility ng mga ano yun ng mga driver yun eh. Kaya marami din na aksidente dito na natatamaan ng tren. Kasi akala nila hinto yung tren, para sa kanila hindi. Oh. Kayo umalis dun sa Riles. Or meron ka ng mga narinig na story na mga suicide na Madami. yun yung ginawa nilang way. Madami. Dito pa lang sa Winnipeg, marami tumatalon sa bridge, marami nagpapakamatay. Oh. Nung pumasok ako sa trabaho, meron nga napugutan ng ulo eh. Nag-suicide. Nakita mo? Hindi ko nakita. Okay. Pero nung pumasok ako, nangyari na. Okay. Meron naman kaming, eto, totoo to. Katrabaho ko siya. So nag-work sila. 3 crew sila. Locomotive engineer, brakeman, tsaka conductor. May nasagasaan sila. Oh. Yung nasagasaan nila, family member ng isang Coworker ng isa tatlong dun sa crew. tatlong yun, Oo. Okay. Mm. That's traumatizing. I know, bro. Parang- It's really traumatizing. Makikita mo lahat eh. Kaya nga. Kasi mataas, elevate, hindi pa ako nakakasakay sa tren eh. Naka-elevate kayo, di ba? Mataas, Kung oo. ano ka, engineer ka, nasa Oo. taas yun. So, Yeah. kita mo lahat talaga. Mhm. Kung meron ka, wow. That's crazy. Meron ka pang mga unimaginable experience na naaalala? Nung nag-drive ako, nung locomotive engineer ako, may lasing dun sa may Portage La Prairie. Nagko-cross kami ng interlocking. Yung interlocking na tinatawag namin, yun yung CN tsaka CP, nagsasalubong. But anyways, nung ako yung nagda-drive, merong lasing na babae. Pinapara niya yung tren. Hindi ko alam, sasakay yata sa tren, pero hindi niya siguro na-realize na talagang, hindi talaga hihinto yung tren eh. So, munti ko na siyang tamaan. Naka-ready na ako dun sa emergency e-brake namin, tinatawag na emergency. Kasi kapag tinamaan mo yung tao, kailangan mo minto. Kasi kailangan mo i-check, no? Yun yung trabaho ng railway conductor. So, whatever happens sa tren, ikaw yung bababa, ikaw yung magche-check kung ano yung nangyari. Ano ba yung reason kung bakit hindi kayo pwedeng tumigil basta? Dahil ba meron kayong deadline, meron kayong timeline na kailangan yung ma-reach para sa Parehas din. Merong deadline, merong time, at saka yung bigat ng tren. Yung hindi mo basta-basta mamihinto yung tren eh. So kasi 'di ba ang Riles, hindi mo naman mapipigilan yung mga trespassers na mga naglalakad sa gitna ng Riles, 'di ba? Kung gagawin namin 'yon, edi bawat delay na yung tren, 'di ba? Pero ang talagang tinuro sa amin is ihinto mo lang yung tren kapag may na-struck ka na vehicle or tao. Okay. Yung mga suicidal, wala ka na magagawa doon, bro. Yeah, yun na yung nila eh. Oo. Firm na yung isipan nilang gagawin nila yun eh. Unfortunately. Kapag nangyari yun, ano yung SOP nyo? Ano yung procedure nyo? Tatawag ba kayo ng police? Meron kami tinatawag na RCMP? 911 sa channel namin sa radyo. Tatawag kami sa RTC. Yung RTC, yun yung Railway Traffic Controller. So, i-report namin sa kanila, tapos dadating yung mga first responders. Talagang, I think kapag nasagasaan ng tren, there's no way na mabuhay ka pa eh. Is there? Unless paa mo lang. I mean, paa mo lang, hagip ka lang ng konti ng paa o kamay mo. Pag tinamaan ka ng tren, bro, Wala talaga, no? wala kang pag-asa. Kahit mabundol ka eh. Kahit hindi ka mapailalim, tamaan ka ng tren. Mabigat kasi. Kaya, crush ang buong mo eh. Naman, thank God naman, wala naman ako na-experience na talagang... Okay. Yung na-traumatizing tayo, nakita mo sa... Wala pa naman. Hopefully, hindi mangyari sa akin. Hopefully, bro. Pero, sa railway, it's very normal na may makita nasasagasaan, may nababanggang mga truck, mga sasakyan. Matitigas kasi ulo ng mga ibang tao eh. Titigil lang ako, hindi ko nangahabulin yung ilaw. Bro, wag mong gagawin yun. Kasi karamihan ng mga na-aksidente na tinatamaan ng tren, akala nila aabot sila. Pero bro, hindi hinto tren. Ang dami ko na bro kasi napanood na movie, kinaya nila eh. Hindi, edit yun. Edited ba yun? Okay. Sa Fast and the Furious nga, kinaya talaga eh. Hindi, edited yun bro. Ano yung pinakamasayang experiences mo sa being a railroader? Pinakamasayang experience? Meron ba?
Every time Yung na kapag pauwi. dumating na yung, pag dumating na yung Pagpauwi na. Siyempre, 'di ba, yung pag alam mong sasakay ka na sa train, pag alam mong malapit ka na sa Winnipeg station, yun. Masaya Gano'ng ka. katagal nga pala yung ano mo? Kunyari, tong work mo, sabi natin, 1 week ba? 3 days? Yung Yung biyahe. span ng biyahe mo. Depende sa tren eh. Meron kami tinatawag na hot shot. Meron kami tinatawag na work train. Oh. So yung hot shot from Winnipeg to Brandon, mga 3.5 hours lang. Oh, ang bilis lang. Mm. Depende So, naman. balikan lang yun. No, 3.5 hours, dun ka na sa hotel magstay. And then naantayin mo naman, after 8 hours mo ng rest, aantayin mo naman yung tren pabalik. But you're paid 10 hours. After 10 hours ka sa hotel, you're getting paid. Okay. Nag-aantay ka ng tren, bayad ka after 10 hours. Alam mo, parang magandang Magandang gig. Kumbaga, kung meron ka mga ganung mga downtime, kunyari, yung videographer ka, nag-edit ka ng video. Actually, dala ko yung laptop ko minsan. Nung hindi pa, nasira kasi yung laptop ko ngayon, nabasag eh. Pero nung hindi pa dinadala ko yung laptop ko, nag-edit ako ng video doon minsan. Oh, okay. Pagka downtime. Or kung kung gamer ka, no? Parang Pwede. dadalhin mo yung PS5 PlayStation mo. Oo, pwede. So ikaw, ano ang ginagawa mo usually kapag Tulog. Tulog lang talaga, bro. Tulog. Oo. Okay. Kain, tulog. May nakausap ka ng mga older or veteran railroaders na Madami. na parang Old school? Mga old school. Oh, Kamusta madami. naman sila? Mga grumpy. Mga grumpy. Okay, Oo, mga grumpy. the usual. Usual old, yung mga old style na mga railroader. Yun. Napag-usapan nyo na yung parang how technology affect your work now. Kasi dati, wala naman silang video call. Mhm. Di ba? Ngayon, may video call. Meron. So, I guess yun yung benefit ng generation natin na kaya dati siguro marami nagdi-divorce dahil yung wala yung time. Kasi at least ngayon, okay, pag tinawagan ako ng asawa ko, papakita ko sa kanya, walang babae. Wala akong ibang ginagawang kalokohan dito. Dati, di ba, wala kang proof na, na nasa hotel ka lang. Actually, totoo yun. Pero meron ba silang parang, are they jealous sa kung paano yung nag-evolve yung yung work? Madami. So, Or they don't like the change? O meron ganun? marami ding taong ganun na ayaw ng change, di ba? Ngayon, may tinatawag kami na fuel trip optimizer. Sa kotse, cruise control. Sa amin, FTO ang tawag. Okay. So, kapag pinindot mo yun, nagdadrive mag-isa yung tren. Yung locomotive engineer, nandun lang nagbabantay. Kung kailangan huminto, papatay mo ulit yung FTO. Sa atin, as a driver, sa highway, gusto mo tumakbo ng 100, nangangawit yung paa mo, di ba? Pindutin mo lang yung button na yun, tatakbo yun ng 110. Maintain speed. Yun yung sa trend nowadays. Before, wala yun. May ano ba kayo? Hindi ba kailangan steering wheel nga pala? Nasa riles? Nakalimutan ko. Hindi, wala. Anong ang kinokontrol nyo? Yung Kasi speed, yung speed lang, okay. yung speed at saka yung mga restrictions, yun yung pinaka-importante. Yung mga curve. Pag masyado mabilis ang trend sa curve, mo. pwedeng bumaliktad eh. So kailangan mong bagalan. Sa FTO? FTO ang Yung tinatawag. FTO, wala siyang adaptive cruise control. Meron Meron na rin ngayon. Meron na din. Automatic pag automatic. magka-curve. Oo. Automatic na din. Yun yung tinatawag namin advanced talaga. Anong sabi ng mga They hate it. old school? They hate it? Oo. Bakit naman? Kasi mas mabagal yung takbo. Gusto nila, pag sumakay ka sa tren, gusto nila tapos na agad. Bumunta agad sa destination. Kasi bayad sila. Kapag Per mas mabilis mile. ka dumating, bayad ka pa rin ng either way, di ba? Oo, Parang ganun. per mile kami. Mas makapagpahinga ka na Oo. maaga. Yeah. Meron ba limit ang speed ng tren? 60. Yun yung limit. Pero sabi mo, Top di ba, speed. pwedeng bilisan nung May bypass ba yun? Na mas mabilis na? No. 60 which is 100 to 105 kilometers per hour lang. Oh, okay. So, I guess doon lang nagkakatalo kapag mga Depende. curve na. Kapag may dala kang oil, Mas which is mabagal more pa. restricted kasi pwedeng anytime, pwedeng ma-derail, pwedeng sumabog, di ba? May tinatawag kami speed restriction. Mas mabagal yung tren na yun. Oh, okay. Di ba mayroong mga instances na mas maraming engine kang dala-dala? Kasi di ba yung kapag, kunyari, nandun yung red na CP or CN, di ba yun yung engine nyo talaga? Yung Oo. trend kung nasan talaga kayo? Yeah. At bakit merong mga times na maraming engine? Depende sa tonnage, Sa load sa mo. hull. Oo, kung gaano kabigat yung tren, mas kailangan na mas maraming power. Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng maraming power, ibig sabihin, mabigat to. yung tren na to. Ito yung mga mahahaba Oo, na. yung mga mahaba na puro mga grain, mga coal, yun yung tinatawag namin na heavy tonnage.
Pero ilan yung engineer na nagdadrive? Isa lang talaga. Isa pa rin. Isa Doesn't matter kung gaano karaming Isa lang. Oh, okay. Pero same pay pa rin. Same parang pay ba marami din, talagang ako sa pay eh. Parang Sana nga, obsessed ako sa pay. Alam mo dati nung sinaunang panahon daw, siguro hindi naman sinaunang panahon, mga 15 years ago, nadadala nila yung family. Sana nga pwede ka tandalin dun kung pwede. Parang natin, parang shoot nasay natin. ka sa tren eh. Oo. Pero ngayon hindi, bawal na. Siguro safety na rin. I think talking about safety, do you think na yun yung pinaka important na kailangan nyo sundin? Critical, yes. Safety. Very. Anong mga kailangang safety precautions na kailangan laging ginagawa ng mga railroaders? Kailangan talaga alam mo yung alam mo yung tracks na pupuntahan mo, alam mo yung restriction ng speeds, kung ano yung dala-dala mo sa tren, just in case na emergency, alam mo yung i-report mo dun sa authority. Oh, okay. Kasi pag dumating yung first responder, ang unang tanong sa'yo, what do we have here? Anong dala mo? Pag hindi mo alam yon, manghuhula sila. At saka, mauubusan ng oras para patayin yung sunog. Kasi di ba kapag umaapoy, iba-iba yung mga chemical gamit pampatay ng apoy, di ba? So, yun yung one of the reason. At saka yung mga di ba, dangerous goods. Kasi iba't ibang ang remedy sa mga dangerous goods, lalo na pag nagsama-sama yung mga mga crude oil. chemicals. Yeah. Ano ba, meron bang kailangang suotin or mga safety helmet, mga PPE, safety vest, proper, PPE, wala naman. Kailangan naka yung Vest vest na lang, tinatawag namin na mga safety shoes siguro. safety boots, Boots. tsaka yung safety goggles, tsaka yung gloves. Sino ang nagpo-provide nun? Company. So wala ka talagang gagastusin. Yung boots partial lang. Parang merong bonus, parang may budget. May budget yung may company, allowance. para sa boots. And then yung difference doon, ikaw ang gubayad. Yung mga mileage nyo sa, kunyari, yung gas mo papunta sa work, I guess hindi siguro Hindi parte yun, kasama yun, no? Okay. May possibility ba na, for example, balik tayo sa Brandon. Kunyari, bumaba ka sa Brandon, pwede bang sunduin ka ng family mo doon? Or pwede ka nilang puntahan doon? Or for example, nasa Brandon, parang bawal yata yun. Pwede ba yun? Pwede mong gawin kahit na ano gusto mong gawin. Basta fit on duty ka sa work prior sa trabaho mo. Okay. Pero pwede siya magstay sa hotel mo? Pwede. Kaso lang, syempre, may mga kasama kang mga katrabaho mo dun sa... Hindi kayo tigi-tigi isang room? Tigi-tigi sa kaming room. Pero yung hallway at saka yung hotel designated for your company. Hindi siya for public? Hindi. Tulad ng hotel namin sa Brandon, yung third floor, sa amin lahat yun, sa mga safety empleyado lahat. Tas yung bang floors, for public na? Yung pang public na yun. Okay. Marami kong natututunan dito. So kasi ito... Magiging railway conductor niya. Hindi. Ito si Parang hindi si ko Jan, kaya yung... Kaya mo yun! Kaya ko, pero ayoko. Diba? May magkaiba yung... Siguro dati, marami kasi nagtatanong sa akin or... I'm pretty sure marami na rin nagtanong sa'yo nito na, meron akong anak, hindi nila alam kung ano yung pag-aaralan nila, kung ano yung gagawin nila for college. Tayo, ang typical Filipino, anak, mag-nurse ka na lang. Totoo. Diba? So, maganda yung mga gantong mga usapan na ano pa yung mga profession dito sa Canada na pwede nilang i-take bukod sa nursing, accountant, or pharmacist, pharmacy tech, di ba? Kasi ang rami pang trabaho. Hindi naman sa pagkano kasi di ba nga yung marami kasi kapag sinabi na Pilipino, medical field, di ba? Totoo naman eh. Totoo naman, di ba? Stereotype. Kasi yun yung biggest import natin eh. Biggest export natin ng Pilipinas, nurse. Diba? Which is I think it's a profession of humanity. Very, doon? Magaling talaga mag-alaga mga Pilipino. Grabe. Asawa ko magaling mag-alaga eh. Nurse. So, nurse ka din, di ba? So, lahat talaga Magaling dapat di mo sinabi. Para, kunyaring genuine. Genuine. So, yun, di ba? Maraming nagtatanong na kung ano pa yung mga, what's the other professions out there. So, yun, like, now, meron tayong background ng kung ano yung pagiging conductor and locomotive engineer at saka kung ganong kaganda yung benefits. Pero of course, lahat naman ng profession merong mga downside. It's not all hindi man lahat positive di ba? Yeah. Nasa iyo lang kung ano yung gusto Totoo. mong i-sacrifice.
At saka sabi nga ni Jaisel, choice niyang yon is he made a good choice. Pero gaano katagal mo gagawin to? Hanggang sa kaya ko siguro. Kasi physically, parang hindi siya ganun ka-demanding eh. Don't you think so? No, pero I don't see myself na magre-retire ako sa company na to. Oh, okay. Kasi, syempre, lumalaki yung, may mga anak din ako, di ba? And lumalaki yung, kasi family guy talaga ako eh. Lumaki din ako sa malaking family. Lumaki talaga ako sa malaking family. Gusto ko makita yung mga anak ko na lumaki. True. Okay, ilan na ang anak mo ngayon? 2. Tapos merong like another one's coming the way, right? So Yeah. third one. Pangatlo. Okay. So ilang taon na yung yung mga anak mo ngayon? 4 years old at saka 6 years old. Oh. Yeah. Mahilig pa rin ba sa EDM si ano? Ano pangalan mo? Rocky? Si Rocky, oh. Mahilig pa rin. Baseball na. Hindi, dati di ba naalala ko, mahilig siya sa EDM. Sa mga party, mga techno na music. Yung mga music, Oh. Okay, so you've been away sa family mo, like, not all the time, pero on off. There's a lot of times na meron kang mga nami-miss na events. Yeah. And so I guess yun yung pinaka mahirap para sa'yo, yung mga challenge na kasi that's emotionally draining na parang I would have been, kasi ako meron akong I admit na meron akong FOMO I have a fear of missing out paano din pa naman kung ako. anak ko, di ba, parang sana nandun ako, yun nga yung priority ko is yung hopefully in the future magkaroon ako ng business. Okay. Para dun ako sa focus ng business ko. Alam ko, sabi nila kapag nagkaroon ka ng business mahirap daw, pero at least you have more time for your family, di ba? Like, every day, isang bahay lang uuwian mo. Yung, kung karoon man ng any emergency, nandun ka pa rin. Alam mo yung distance ng bahay mo tsaka yung work mo is malapit lang. Yeah, true. Tsaka may control ka. May control ka, yeah. Nakikita mo yung mga anak mo, lumalaki, mga events, lalo yung mga bata. Dito sa Winnipeg, marami tayong sports kasi, yung mga bata, di ba? Involved sa mga sports. So, yun yung gusto kong mangyari. Like, anong nakikita mo kay Jaisel in the future? Like, 5 years, 10 years? 5 years from now, ang talagang gusto kong mangyari, magkaroon ako ng business. Gusto ko ng coffee shop. Okay. Coffee shop talaga. Kasi naalala ko, you were doing catering di ba? Oo, sa mga events, yung Outer Main Shack Coffee. So, tinry ko yun habang nag-work ako as a railway conductor and locomotive engineer. Pero hindi mag-workout. Hindi ko ma-imagine Parang hindi ko ma-imagine kung paano mo... Kikita ka naman. Unless gagawin mo siya as a full-time. Pero hindi ko maiwanan yung work ko ngayon kasi maganda yung benefits True. In the future, you wanna have your own business and coffee shop. Okay. So, ano yung mga pinaplano mo ngayon to get into that? Actually, may mga gamit na rin ako. Ngayon, nag-uunti-unti na ako bumibili ng mga supplies, yung mga gagamitin ko in the future. So, paunti-unti ako ngayon. Hindi ko lang talaga maiwanan yung CP. It's hard. Hirap. Parang hindi ko ma-imagine na pag papalit ko yung... Parang you're gonna be betting on yourself versus something that's stable. At totoo, saka, yeah. So ngayon, ginawa ko, pinost ko muna yung business na yun. So, focus muna ako dito sa trabahong whatever I have. And then, siguro, in the future, kapag dumating yung tamang panahon na yung oras ko para doon na sa business, hopefully magkatotoo. Yeah, we'll pray for that. Mangyayari yan, bro. Mangyayari yan. Thank you. Iplano mo lang mabuti. And then, just wait mag-uusap pa tayo everything. about sa mga business na yun. Ikaw yung main, ikaw yung brain ng business Hindi ako yung lang, may experience, may alam lang ako. Ayun nga Actually, nag-usap tayo about sa business, di ba? Binigyan mo rin naman ako ng advice kung paano sisimulan. Ikaw rin nagsabi, kung gusto mo talaga, gagawin mo. Kasi ang pinakamahirap talaga sa pag-start ng business is to start it. Yung transition. Yung jump, yung leap of faith na I'm gonna let go of everything para gawin to. Pero ngayon, alam ko na magkano siya sahod mo, mas mahirap tuloy. Parang hirap. Hindi. Sa totoo lang, hindi naman talaga sa sahod yun Hindi talaga. Para sa akin kung papipiliin ako, basta stable yung coffee shop,
Doon ako sa coffee shop. Oo. Pero, ang hirap kasi dahil sa scheduling nyo eh. Yeah. Oo. Unless mag-ano ka yung yard. Yung Yung sa yard ka. ayoko oo. naman nun. I think yun yung parang... More on physical labor kasi yun eh. Di libre gym. Hindi, tamad ako eh. Okay, so 5 years, I'm hoping na 5 years or even less than 5 years, kung ano man ang dreams mo para thank sa iyo, para sa family mo, mangyari. Salamat. Nothing's Salamat. impossible naman eh. Totoo yun. Ang kalaban lang talaga natin is sa sarili natin. And like you said, your family's always there. Mhm. Yung wife mo, she's very supportive. Yes. Kasi kung kung sinuportahan ka niya for 10 years nang ganito yung way, yung lifestyle nyo, Yeah. I think mas marami siyang kayang gawin sa future. Pag dumating yung araw na yun, sabihin ko na lang siguro kay Crystal, ikaw na muna mag-work ng 1 taon. Pag Mag-aral ka ng locomotive engineer. mag-work ka muna 1 taon, start natin yung business. Oh. Hindi, joke lang. You were really young when you moved here dito sa Canada. Pero I think na-shape yung personality mo, yung the whole JCell na-shape ka sa Philippines eh. Anong bagay ang pwedeng pag dinala mo rito sa Canada, it will add value. It will add happiness dito sa Canada, dito sa Winnipeg para sa buhay mo. Actually, hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan. Dumating ako dito, bro, 2004. Hindi pa ako 2004. umuwi. Ever since? Hindi pa ako nakauwi. Wow. So, parang siguro, dito na ako namulat na... Dito na namulat yun. Kasi 16 years old ka na eh. Parang 16 years old ba ginagawa? Parang, Ano ginagawa mo 16 years old ka? Marami. Wow. Pero, amazing. 2004. Up to now, di ka pa umuwi. Hindi pa ako umuwi. Any plans? Hopefully this December. Kasi manganganak si Crystal. So, magantay lang siguro kami ng ilang buwan. Iuwi namin yung baby tsaka yung 2 bata. Both of your families are here? Yeah. Okay. Yeah. That's nice. Tapos you're gonna bring the baby back home and the whole family's gonna be going with you. Mm-mm. Pinayagan ka na ba sa work mo? Bahala sila dun. So any advice, any insights na pwede mong i-share sa mga nakikinig or nanonood about sa work mo? Ang hirap kasi magbigay ng advice eh. Pero nung nag-start ako, 28 years old ako. So yung mindset ko talaga is mag-work and to provide sa magiging future family ko. Pero kung mag-work ka sa railway na ang hilig mo pa rin is makibarkada and party-party ka na every weekend, maybe the railroading is not for you. 'Di ba? Kasi ang babayaran talaga sa iyo ng railway is yung lifestyle talaga. So kung hindi mo kayang gawin 'yon, hindi mo ma-fulfill yung kailangan mo sa sarili mo, maybe not the railway is not the best option, 'di ba? Hindi kasi para sa lahat ng railway eh. So, ang advice ko lang, kung gusto niyo mag-railway, just do it. Anybody can do it, but the lifestyle is different. So I guess sa mga taong gusto ng mag-try ng to become a railroader, just apply do your lang own kayo research, online yes. sa CN, CP, sa CIMER. Kasi dati 'di ba, nag-handle ka ng resume. Ngayon kasi technology, 'di ba? So sa website na lagi lahat 'yun. CP o kaya CN and CIMER. So mo na talagang maging railway conductor. Hindi. I'm happy where I am right now. I'm happy meeting a lot of people. I'm happy interviewing someone like JCell. So, I wanna stick to what I'm doing. Nagsisimula pa lang ako eh. Okay. So, showbiz, no? So, I just wanna give this chance to you not to promote because I know you've been active sa social media. Mm-hmm. You have a lot of things going on. You have love for basketball. You have love for a lot of sports. Yes. Pwedeng just talk about it. Involved. I wanna be kasi involved talaga ako sa sports, sa basketball dito sa Manitoba. So, and then on the side, kumukuha din ako ng mga videos sa sports. If you guys wanna follow my Instagram, 162 Ventures. Yun yung ginagawa kong page para sa mga videos. Is that in na ginagawa IG ko. or Instagram, yeah. Oh, Instagram. And 162 Ventures. Yeah, TikTok. Wala kang TikTok. Di ba pasayaw lang yun? Hindi, it's a nice platform din. Oh. Okay, so IG, Facebook.
YouTube. Sa Facebook, 162 Ventures. Sa YouTube, wala ako sa YouTube eh. Okay. Yeah. Sige, so I just want to acknowledge you for everything that you've Thank been you. doing sa community natin, Thank you for so much. helping out, because I heard that you're doing ventures sa mga kids din, sa mga NBA kids. Oh, na-invite ako Na-invite ka. sa Winnipeg Minor Basketball Association, yung sa mga bata, yung NBA Junior NBA. Kumuha lang ako ng video para sa kanila, and then Then you, okay. Yeah. Kasi right now, there's a lot of things happening sa Filipino community sa basketball. yes, I've noticed a lot in my socials na there's very a lot. active. Very Very active. active yung So, mga bata. Yeah, I'm hoping na ma-invite ko rito yung mga nagsimula nitong mga ventures na to, and we'll see. But for now, I just want to acknowledge you, Jaisel, for what you've been doing, kasi it's not easy being away sa family mo. I'm pretty sure you don't want that. And you've been bringing all this stuff, all this grocery, lahat ng commodity sa buong Canada and US. So Thank without you railroaders, aasa lang kami sa sa huwag kayong magagalit. truckers, sa shippers, Huwag kayong magagalit kapag naranga kayo ng mga tren. Oh yeah, it's part of the job kasi sila yung nagdadala ng mga gamit. Napansin ko, natin pag dito. dumadaan na kami, binibigyan kami ng finger. Sabi ko, Seryoso? Oo. Oh, okay. So now, nakikita nyo na yung other side of the coin, di ba? It's hard. It's hard. Like, yung mga kinukwento pa lang ni Jaisel kanina, yung mga horrendous experience ng mga coworkers niya, yung mga pwedeng mangyari while on the road, it's not easy. Like, no job is easy, alright? So, lahat ng trabaho, merong negatives niyan. And Politics. of course, may politics, may positive. Pero, like, we all have to go to work. Let's just keep everyone safe. Let's keep them safe too. Okay? Kasi if something like that happened, their mental well-being, mahihirapan. There's gonna be trauma, and it's really hard, guys. So I want to acknowledge you for what you've been doing. thank you, bro. Thank you. Thank you so much. For your family, for everyone. Kasi like, mahirap talaga. Hindi ko ma-imagine sarili ko na gagawin yun. So yeah, so thank you for tuning in. It's me, Jan, and you got Jaisel here. And kung ready na kayo, kung ready ka na, tara ka na Tara ka dyan. na dyan.